mga text ay nandito po sa Revelation chapter 19. At pag-umpisahan natin ang pagbasa sa verse 6 hanggang verse 8. At magbibigay ako ng emphasize or pagdiin sa text na aking gagamitin in verse 7. Basahin natin minsan pa sa verse 6. And I heard a sound like the roar of a great multitude, like the rushing of many waters, and like a mighty rumbling of thunder, crying out, Hallelujah! For the Lord, our God, the Almighty, reigns. So verse 7, Let us rejoice and be glad, and give Him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and His bride, sino kayang bride nito? Hallelujah! And His bride has made herself ready. She was given clothing of fine linen, bright and pure, for the fine linen she was wear is the righteous act of the saints. Let us say amen to the words of God. Amen. Malaya na pong makakaupo ang bawat isa. Again, isa pong pagbati sa umagang ito sa bawat isa. At maraming salamat sa biyaya ng Diyos. At ang lahat ng ito ay dahilan sa Kanya. Hallelujah. Nice kong pamagatan ang ating pag-uusapan o pag-aaralan sa umagang ito, the beauty of being ready. Sa Tagalog, ang kagandahan ng pagiging handa. Meron palang kagandahan ng pagiging isang handa. Well, sa Bible, kung ang Panginoon ay naghanda sa John chapter 14, sabi niya, I will go to my Father and I prepare a place for you. Well, ang kanyang bride na kanyang pinangakuan ay dapat din maghanda. Tama po ba? Kung ang Panginoon ay naghahanda at naghahanda ng lahat ng pinakamainam para sa atin, how much more ng bawat isa na kailangan din maghanda. And it is the picture masasabi natin na the perfect image ng isang bride of Christ. Ang kalagayan niya ay nasa kalagayang kahandaan. Well, kung titingin tayo sa ating sarili, Panginoon, parang hindi pa ako ganun kahanda. Para bagang hindi pa ako katulad ng isang bride na tinatawag na malinis na walang kapintasan. Banal. Well, banal ang tumawag. Of course, ang kanyang mapapangasawa ay banal din. Hallelujah, at walang kapintasan. At ang kalagayan ng isang bride na ito ay ipinakita that He made herself ready. Well, kung titingnan natin sa makataong kaisipan, tila baga na walang puwang ang Diyos sa paghahanda ng isang taong ito o ng isang bride na ito. Di ba? Kasi nakalagay, and the bride made herself ready. Well, i-hold ko kayo dyan at magpapatuloy tayo. Alam nyo, brothers and sisters, ay gustong-gusto ko na magbasa ng mga quotations or tinatawag na mga hearsaying. Sapagkat, ito yung mga karanasan ng mga tao at kanilang itong sinasum up nagiging principle sa buhay. Gusto niyo bang marinig? Meron akong dalawang quotation. Marahil ito ay madalas yung naririnig. Ngunit, hayaan yung tingnan ang quotation na ito at ating namnamin sa ating buhay. Sabi dito sa isang quotation, He who fails to prepare, prepares to fail. Nakuha niyo? Again, he who fails to prepare, prepares to fail. Sa Tagalog, para ito'y lubos nating ma-catch up, siya na hindi nakapaghanda, ito daw yung tao na naghahanda sa pagkabigo. Well, malabang mangyari, no? Parang iisipin natin, walang naghahanda para sa pagkabigo. Lahat ay naghahanda upang mag-succeed sa buhay. Tama? Pero ang pinapakita dito ng isang quotation, kapag daw ay nagkulang ka sa paghahanda, well, ang resulting ng mangyayari sa iyo
ay ikaw ay naghahanda sa pagkabigo. It makes sense? Yes. And one more quotation, ang sabi dito, it's your preparation that determines your destination. Again, it's your preparation that determines your destination. Well, magbigay ako ng example upang ating itong lubos na mag-catch up. For example, sa mga nag-estudyante na nag-aaral. Diba? Meron tayong pagsusulit sa school. Meron tayong mga exam. Kapag ikaw ay nakapaghanda ng lubos, alam mo na ang mangyayari pagkatapos ng exam. It determines your destination. Ang destination mo ay depende sa paghahanda mo. Kung ang paghahanda mo ay pumasa, well, ang destination mo, of course, ay pasang-awa. Ngunit kung ang iyong gustong mangyari, ang gustong aim mo sa buhay, maging number one, ang paghahanda mo ay higit doon sa paghahanda na makapasa lamang. Nasusundan niyo po ba, mga brothers and sisters? It's up to you. And it makes sense. This is the quotation ng mga tao. This is the principle na kanilang naunawaan. And that is why there is a beauty of being ready sapagkat you will have, number one, confidence. Ang handa ay may kumpiyansa. Tama? Kapag ikaw ay nakapaghanda, for example sa exam, well, excited ka. May kumpiyansa ka. Sapagkat alam mo na ikaw ay nakapaghanda. Pero yung hindi nakapaghanda, kinakabahan yan. Naghahanap yan ng isang tao na nakapaghanda na pwede niyang hinga ng tulong. Pangalawa, you will have a peace of mind. Well, nating napag-aralan ng peace of mind ay hindi sa paraan ng paghahanda ng tao, yes, pero hayaan niyo magdig pa tayo dyan. Ulitin ko, ang pangalawa ay ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan. Magsasite ako ng mga example upang lubos pa nating maunawaan. Sa athlete, ang mga athlete, sabi sa Bible, they will go under strict training para lamang sa isang event na kanilang gagampanan. Can you imagine, sa Olympic, ay sabihin natin ilang taon bago magkaroon ng Olympic? Napakatagal na panahon. Pero yung mga sasali doon sa Olympic, they are the best in their country at they are preparing for that event. Let us say 4 years before the Olympic game, ang mga athletes ay nagpe-prepare na. At one thing na merong ginawa sa isang Olympic, ang isang archery, ang sabi sa kanya ng host ng Olympic, pinili kitang gagawa ng isang event na extraordinary. Ano yung extraordinary? Sapagkat hindi mo lang tatamaan yung sabihin natin bullseye, kundi ang gagawin mo, ang iyong pana sa dulo na nalagyan ng apoy at ang papanain mo yung kauldron. Alam niyo po ba yung kauldron? Sa Olympic, ito yung pinakamataas na tower at sa pinakataas ng tuktok ng tower ay meron doong sisigaan. Para magsiga yon, yung iba ay ito ay manually na inilalagay ang torch na merong hawak na atleta. Ilalagay niya doon sa ibabaw ng kauldron at yun ay ilaw. Pero this time, sa Olympic game, kung inyong isi-search, ang gagawin ng isang athletic, papanain niya mula sa mababang lugar hanggang doon sa pinakamataas na lugar ang gagawin ng atletang ito. Can you imagine? Sa Olympic, kapag ikaw ang gagawa nun, hindi ka pwedeng mag-mintis. Sapagkat pag nag-mintis ka, pagtatawanan ka ng buong mundo. All eyes are on you. Lahat ng tao ay nakatingin sa iyo kung ano ang iyong gagawin. What if kung ikaw ay hindi nakapaghanda at nag-miss ka? Aba, pagtatawanan, ikaw at ang iyong bansa. Tama?
And that is the reason, in-interview yung isang archery na to, ang sabi niya, ano ang iyong paghahanda? Ang sabi niya, hindi ko ma-imagine ang aking paghahanda. Mas pinakamasaya ako sa panahon ng event na yun ang gagawin ko. Why? Sapagkat before, sabihin natin mag-start ng Olympic, 4 years bago mag-Olympic, ang ginagawa ng taong ito ay walang iba kundi mula umaga, tanghali, hapon, at magminsan ay maggabi. Ang gagawin lang niya sa inyong buhay, papanain yung kauldron. Araw-araw. Ilang taon? Dara say 4 years. 4 years niya yung gagawin. Well, pag mahangin, hindi niya sasabihin, di mo naman pwede, kasi mahangin. No, kahit mahangin, araw-araw niyang papanain. Kahit winter, kahit umuulan. That is the training. That is his preparation for that certain event, for one day event ng kanyang buhay. Grabe ang paghahanda ng mga athletes. At that's the reason, sabi ng isang quotation sa isang athlete, sabi niya, ang pinakamasaya, hindi yung nanalo ka o natalo ka, kundi yung journey na yung ibinigay ang 100%. At pagdating ng event, ito yung ibigay mo ng 100% ng higit pa. And that is the heart of the champion. Manalo ka o hindi, pero alam nyo, brothers and sisters, if you do the best preparations that you had, no regrets. Tama? At yun ang sabi ng quotation. It makes sense. Again, I am talking about internally minded. Makataong kaisipan. And that's the preparation. At alam natin, may resultang itong maganda. And there's a beauty. Because you will have a confidence and you will have a peace of mind. Right? Hallelujah. At one thing na gusto kong bigay ng isang example about doon sa pagiging handa, ang mga soldiers. Ang Boy Scout nga, ang katawagan is laging handa. Well, ang soldiers is may sigit pa sa Boy Scout. Bago sila sumabak sa gera, they make it sure that they are well prepared. Physically, mentally, at sabihin natin, sa lahat ng mga equipments na meron sila, they are equipped. Imagine, bago sumabak sa gera ang mga soldiers, they will go under training. Nandun saan ay magbibitbit sila ng mabigat na bitbitin na bag na punong-puno ng bato at magja-jogging. At ako'y nakasaksi niyan. Pahihirapan sila not only 1 year, kundi for the whole training camp. Hanggat hindi pa sila nakikita ang prepared, ay hindi sila pwedeng isabak sa gera. Idadayat sila, gugutumin sila, kukuryentihin sila, hahatawin sila ng mga latigo sa mga likuran. Yung iba, pinapadel pa. Pero alam nyo ba, kapag tinanong nyo isang soldier, ang gagawin niya, pasasalamatan niya yung nagpapahirap sa kanya. Why? Sapagkat ang sabi niya, kundi dahil sa kanya, pagdating sa gera, pag hindi ako handa, marahil ako'y patay na. But if you are well-trained and you know kung papaano umakto sa panahon ng gera, ang sasabihin mo, ang gera na ito ay history na lamang. I am well familiar sa ganito. Kaya kong gumapang sa putikan kahit may mga tao, may mga, excuse me for the term, sa mga ahas, no hesitation. At yun ay ginagawa nila. Hinahanda nila ang sarili for the certain na gera na gagawin nila. Hallelujah. Ganun katindi kung i-stretch natin ang paghahanda. Tama? At siguro, pangatlo, ang example, ang mga langgam. Diba? Sabi sa Proverbs, chapter 6, ang mga langgam ay walang mga pinuno yan. Pero, nag-iimpok sila ng pagkain sa summer. Well, hindi in-expound ng Bible. Bakit sila nag-iimpok? Sapagkat pag dumating ang ibang season or crisis in their life, meron silang kakainin. They will have a confidence sa panahon ng winter, panahon ng rainy season,
sa panahon ng drought season sapagkat meron silang inimbak na pagkain. And yet, they don't have a leader. At ang sabi sa isang passage ng Bible, sa Proverbs, I believe chapter 30 verse 25, they are not people, a strong people. They are not a strong people. They are small na animals or insect na may kakayanan na mag-ipon. O let us say, may kakayanan maghanda. Pagdating ng crisis, well, sila ay masaya. Well, hindi natin pwedeng ihiwalay yan. Tama po ba? Ang sino man meron nakapag-imbak ay merong kumpiyansa sa panahon ng crisis. Tama? Well, hindi tayo hiwalay dahil sapagkat there is, sabihin natin, a wisdom na meron kay Joseph. 7 years of famine, 7 years of abundance, ang ginawa ni Joseph because of God, na binigyan siya ng vision kung anong gagawin niya, ang ginawa ni Joseph, ang buong 7 taon na sagana, ang ginawa niya ay nag-prepare, nag-ipon. Can you imagine? At dumating ang 7 years famine. Sabi sa Bible, ang ibang mga country ay nagluluksa sapagkat wala silang makain. Pero ang Ehipto ay payapa. Kaya nilang makasurvive for 7 years. At hindi lamang yon, brothers and sisters, ang pag-iipon ni Joseph, and I do believe not only 7 years na mayroong crisis or famine sa kanilang buhay, kundi meron pang more than years na preparation sapagkat kahit yung mga kanilang naipon ay pinagbebenta nila sa mga kalapit na bansa. And that is the reason ang Ehipto yung maging mayaman sapagkat aanhin mo ang pera kung ang buhay mo naman ay mamamatay. And that is why ang mga meron sila, gold, silver, mga livestock na meron sila, they traded for grain just to survive in the crisis, in the famine. See? That's the concept ng merong pagpe-prepare sa panahon ng crisis. Well, kapag alam mo, pag ikay nakarating sa mga taglamig na bansa, well, kapag summer na, hindi mo itatapon ang gamit mo sa pagtaglamig. Sapagkat you know na may darating na taglamig at you will prepare yung mga gamit para sa taglamig at handa ka. At pagdating sa taglamig, hindi ka na manghihiram. The concept and idea ng pagpe-prepare ay merong kagandahang hatid dito. Kumpiyansa para sa iyo at peace of mind para sa iyo. Well, I am talking now in a carnal-minded. Yan ay konsepto ng tao. Marahil may mga supporting verses sapagkat that's the principle nating makikita. But gusto kong pag-aralan yung ating binasa. Ang sabi doon, the bride made herself ready. Well, sabi dito, the bride made herself ready. Meaning, ibig sabihin, they have all the materials on earth para makapaghanda sila. They will have all the tools necessary upang maging prepared sila sa panahon na yun. At wala kang excuse na kulang ako sa ganito kaya hindi ako nakapaganda. No! The bride made herself ready kung bakit siya nakapaghanda dahilan lahat ng materials ay provided sa kanya. At ang kanyang gagawin lamang ay magdesisyon gawin ang paghahanda. Siguro, pumunta tayo, I'm talking about in a spiritual, ngunit meron itong relation sa mga earthly marriage o sa mga earthly na kasalan. Tama? Well, meron mga brothers dito na ikakasal. Pero tatanungin ko kayo, kung ano magiging outcome ng inyong kasal, yaan ay na resulta ng iyong desisyon, ng iyong preparation. Kung yan ay naging maganda, well, congratulations brother, sapagkat nakasalalay dyan ang iyong paghahanda. Right? And can you imagine? Wala sigurong kinakasal na hindi naganda. O pwede siguro yung shotgun wedding, Pero alam nyo, brothers and sisters, hindi maganda yun. Sapagkat marriage, ang pag-aasawa na isang beses lamang. Well, isang beses mo lang yan gagawin sa buong buhay mo. Ibigay mo na yung the best. Kaya that is the reason there is a beauty kapag merong ikinakasal. Alam nyo kung anong
beauty doon, yung bride at yung bridegroom. Why? Sapagkat they prepare themselves. They wearing the best na meron sila. Hindi pwedeng humigit yung yung mga abay sa ikakasal. And that is the best na meron ka sa panahon ng wedding. Kung tatanong ka, ano yung pinakagusto mong wedding? Of course, sasagutin mo yung kasal ko. Kasi yun yung time na binigay ko ang the best ko. The best of who I am. You wear the expensive clothes na meron ka, the clean clothes na meron ka, sapagkat lahat ng mga in-invites mo ay nakatingin sa iyo. Siguro wala namang pupuna sa inyo na, ay, butas yung pantalon ni brother. Ang pangit siguro. Di ba? So lahat ng best na preparation para sa wedding mo ay yung gagawin. Bagat isang beses lamang yan, gagawin. Well, magbibigay pa ako ng isang example. Magbigay tayo sa panahon sa character ni Esther. Sino ang nakakalam sa buhay ni Esther? Well, ilang taon nag-prepare si Esther bago siya piliin ng Aring Ahasuerus or Xerxes? Ilan? Well, siguro mas maganda basahin natin ang Book of Esther. Sa Book of Esther, chapter 2, forgive me kung medyo mahaba ang ating pagbabasa. Umpisahan natin sa verse 1. After these things, when the anger of King Ahasuerus had subsided, he remembered Vashti. Vashti, ito yung unang queen. Yun yung unang queen na sabihin natin na dinivorce niya. No? Pinaalis niya sa kaharian. And what she had done and what had been decreed against her. Then the king attendants who served him said, "Let beautiful young virgins be sought for the king. Let the king appoint overseers in all the provinces of his kingdom, that they may gather every beautiful young virgin to the citadel of Susa, to the Naharem, into the custody of Hegai, the king's eunuch, who in charge of the women, and let their cosmetics be given them. Then let the young lady who pleased the king be queen in place of Vashti." So yun pala ang gagawin, no? Pipili sila para replace kay Vashti na unang queen. And the matter pleased the king, and he did accordingly. Verse 5, "Now that was at the citadel in Susa, a Jew whose name was Mordecai, the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, a Benjamite, who had been taken into the exile from Jerusalem with the captives who had been exiled with Jeconiah, king of Judah, whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had exiled. He was bringing up Hadassah, that is Esther. Yung name pala ng Esther, ang original name nito is Hadassah. His uncle's daughter, she had no father, no mother. Now, the young lady was beautiful of form and face. Well, sa figura ng katawan ni Esther at ang kanyang figura sa mukha ay maganda na. Perfect na. Wala nang magiging problema. Now, the young lady was beautiful of form and face, and when her father and her mother died, Mordecai took her as his own daughter. Mordecai, ito yung pinsan ni Esther. At tinuring siyang anak ni Mordecai. Verse 8, "So it came about when the command and decree of the king were heard, and many young ladies were gathered to the citadel of Susa into the custody of Hegai, that Esther was taken to the king's palace in the custody of Hegai, who was in charge of the woman." Verse 9, "Now the young lady pleased him and found favor with him." See? Dahil sa kagandahan niya, itong si Hegai ay na-pleased pa sa kanya. At alam niyo ang ginawa ni Hegai? So he quickly provided her with her cosmetics and food and gave her 7 choice maids from the king's palace and transferred her and her maids to the best place in the harem. Wow! Pag na-please pala, kahit yung in charge ay ilalagay ka niya sa isang kalagayan na very special. Meron ka pang maids. See? And Esther did not make known her people and her kindred, for Mordecai had instructed her that she would not make them known. So hindi niya pinaalam ang buhay ni Esther.
Every day, Mordecai walked back and forth in front of the court of the harem to learn what Esther was and now she fared. Now when the turn of each young lady came to go into Ahasuerus, after the end of her 12 months, under the regulations for the women, for the days of their beautifications were completed as follows. 12 months of preparations. At 6 months with oil of myrrh, ang yun ang ilalagay kay Esther. Alam niyo yung oil of myrrh, ito yung special oil na inilalagay sa isang babae upang ang purpose nito ay ipasoften ang iyong skin, ipamoisturize ang iyong skin, at yung mga sabihin natin na mga itim-itim, katulad sa patatas, di ba? Pag nakita niyo yung patatas, mayroong mga itim-itim, upang mawala ang mga yon. Ang ano pala doon, ang solusyon is an oil of myrrh. At sabi doon, with spices and cosmetic for women. Well, yung ibang salin ay pinakita dyan, pagpapabango naman. 6 months na oil at 6 months na pagpapabango. Dahil, alam nyo, brothers and sisters, sa Middle East, sa mainit na lugar, kapag yan ay pinawisan, may mga amoy yan. Pero para hindi maging pangit ang amoy, merong 6 na buwan na ikaw ay walang gagawin upang ikaw ay lamang ay magpabango. Grabe ang paghahanda. Para lamang makita ng hari, lahat ng mga kababaihan ay dumaan sa ganoong paghahanda. At dumating ang pagkakataon na ito na napipili na ang hari, siguro verse 13, and the young lady would go in the king in this way. Anything she desired was given her to take with her from the harem to the king's palace. In verse 14, in the evening she would go in the morning she would return to the second harem to the custody of Shazga. The king of eunuch was in charge of the concubines. She would not again go into the king unless the king delighted in her, and she was summoned by name. Verse 15, and when the turn of Esther, the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who had taken her as his daughter, came to go into the king. She did not request anything except what Hegai, the king's of eunuch, was in charge of the women, advised, and Esther found favor in the eyes of all who saw her. Dahilan sa kanyang paghahanda, maraming humanga sa kanya. At ang hari ay humanga din. So verse 16, and so Esther was taken to the king Ahasuerus to his royal palace in the 10th month, which is the month of Tebeth, in the 7th year of his reign. And verse 17, the king loved Esther more than all the women. She found favor and kindness with him more than all the virgins, so that he set the royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. Brothers and sisters, merong aral dito. Well, pwedeng ibigay sa iyo, sisters, ang lahat ng mga tools, materials na kakailanganin mo upang ikaw yung maging maganda, makinis, walang kapintasan at mabango. Lahat yan ay pwede yan mong gawin. But it is up to you kung yun yung i-apply sa iyong buhay. Marahil may mga pagkaing hinain dyan na masasarap, ngunit you disciplined yourself. Ang pipiliin mo lamang yung pagkain na makakabuti para sa iyong form. Can you imagine, wag na natin tayo mag-stick by letra, ito ay ating i-dramatize. Grabe ang paghahanda at pagdidiscipline ni Esther. At hindi lamang 1 month, 2 months, 3 months, not only 4 months or 6 months, but whole year. She disciplined herself upang siya ay mapili ng hari. Well, kapag ginawa mo ang pinaka-the best na meron ka, of course, may resulta yan. What you sow is what you reap. And that is the reason siya napili. Bukod siya sa maganda, naghanda pa siya ng 1 year ng paghahanda. Sinsirong paghahanda. Ang resulting, napili siya ng hari as well. Brothers and sisters, let us take it deeply. Isipin niyo, brothers and sisters,
how much more the King of Kings, Lord of Lords, ang may lalang ng mga langit at ng lupa, kapag ika'y haharap sa Kanya. Siguro hindi lang 1 year. Tama, matagal na tayo naglilingkod. But, tayo ba ay nandoon sa paghahandang lubos? Are we ready? Are we prepared? Nung humarap sa panahon na yon, na ipinangako, na nakita ni Juan na ang bride, ay sinabi, He made herself ready. Brothers and sisters, you have all the tools, the materials that you needed para tayo ay maging ready sa panahon na yon. What do you mean? Siguro magbigay pa ako ng illustration na ito ay magbibigay sa atin ng kaisipan. Unang-una, alam natin na ang Diyos ang may ibig nito sa atin. Bago ka maging bride, ang Diyos muna, ang Panginoon muna ang nanligaw sa iyo. Wala sigurong bride agad at walang nanliligaw. Dumadaan niya ng courtship. Tama? Kapag ikaw ay nagdoon sa courtship, ang Diyos ay magpapakita ng anumang pinakamainam para sa iyo upang ikaw ay makumbinsi. Tama po ba, brothers and sisters? Ipapakita niya kung gaano siya kayaman. Ipapakita niya kung gaano siya makapangyarihan. Ipapakita niya na walang imposible sa Kanya. Piliin mo lamang siya. Ang Panginoon ay kumakatok sa iyong pinto. Sa pinto ng iyong puso. Meaning, He's the one who initiate upang ito ay execute niya sa iyo. At ang pinto na iyon ay walang doorknob sa labas na pwedeng pasukin ng Panginoon. Ang doorknob lamang ay nandoon sa loob. Ikaw ang may control. Well, the more na siya ay nagpapakita ng kamanga-manghang gawa, katulad ng Israel, na kanyang unang asawa. Sabi doon, I divorce Israel sapagkat sila hindi matuwid. Ngunit, ang Israel ay hinalintulad. Sabi ng Exodus chapter 6, narinig ko ang mga daing ng mga Israelites, at ako ay gagawa ng makapangyarihan sa kanila ang aking bisig. Hallelujah. Ang sabi doon sa Exodus chapter 6 verse 1 hanggang sa mga sumusunod na verses ay aking ipapakita sa kanya. Ipapakita ko sa kanya kung gaano ako makapangyarihan. Ipapakilala ko sila kung sino ako. That's the promise. Well, ipinakita yun ng Diyos. Mga plagues, lahat yan, ipinakita niya. At na-convince ang Israelites. Yes, I will love you. Susunod ako. At sila ay nailabas from the bondage of sin to the, sabihin natin, na kalayaan, na sa wilderness, but wala pa sa promised land. Alam niyo kung bakit dinala sila sa wilderness? Upang magpakita pa ang Diyos ng higit pa sa kanila ng kabanghamanga. Why? Well, sa wilderness journey, ang Diyos ay hindi iniwan sila. There is a pillar of clouds by day. There is a pillar of fire by night. Nagbibigay ng shed sa kanila. Kung ikaw ay doon, literally, kung ikaw ay Israelites, ikaw'y mamamangha. Wow! Ganito pala ang Diyos na gumagawa. Can you imagine? At merong mana, pagkain provided every day. Nagreklamo, gusto pa ng karne, nagbigay pa ng everyday ng pugo. Ng karne ng pugo. Gusto ng tubig, nagbigay ng tubig. Ang mga damit ay hindi nasira. Ang mga tsinelas ay hindi napudpod. At meron pang health insurance. Ganyan maganda ang Diyos. Meron siyang ipinangako, meron siyang inihanda, at ipinapakita niya literally sa panahon ng Israel. In the same way, sa panahon natin, sino ba dito na nalangin? Sinagot ng Diyos. Yes. And we are convinced na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay totoo sa ating buhay. Oh, hallelujah, na hindi tayo pinagkulang at hindi tayo pinabayaan. Na we are engaged in Him. Minahal natin siya. Pero hindi pa yun. Ang gusto niya is magkaroon siya ng full control sa iyo. Hanggang kailan kaya mong ipagkatiwala ang buhay mo? Well, dumating na sila sa journey na tumawid sila sa ilog Jordan. Now, iba na ang leadership nito. Ito si Joshua. Joshua chapter 1. Sabi ng Diyos, kung paano ako sumama kay Moses, gayon din ako sasama sa iyo.
Ang pangako na promised land ay ibinigay ko na. Ang sino mang kaaway na iyong makakaharap ay iyong matatalo. At walang kaaway ang makakapanaig sa iyo. What a promise! Di ba ganun din naman tayo pinangakuan? Hinanda na ng Diyos ang pangakong lupain, ngunit meron pa din tayong gawin. Anong sabi? Just take courage. Meron pang tool, sabi niya, I am with you, I will not forsake you. Just be strong and take courage. Hanggang kailan mo kayang pagkatiwalaan ang ibigay ang buhay sa Diyos, magtiwala sa Kanya. Wala nang mana, wala nang pillar of clouds and pillar of fire. Wala nang mga damit, wala nang health insurance. Well, sa panahon ngayon, kaya mo po bang ibigay ang buong tiwala mo sa Kanya? Nang ikaw na nagsasabi na mahal mo siya, are you fully convinced? And that is the reason, meron akong in-illustrate nung sa San Pedro, na ko nang naibigay sa Brother Michael. Tayo, for example, ay nandun sa loob ng isang sasakyan. Ikaw ang may hawak ng manubela. Right? Well, ang Panginoon ay tumutuktok na gustong sumama sa iyo. Sabi ng Panginoon, papasukin mo naman ako sa iyong magarang sasakyan. Well, tinanggap mo ang Panginoon at ikay na-convince at pinapasok mo. Magalak tayo sapagkat ang Panginoon ay nasa atin, kasama natin. And that is the reason, ganun din ang meron kila Joshua. They were, sabi nato, amazed na sapagkat ang Diyos ay sumasama sa Kanya. It's the same way sa ating mga Kristiyano. Pero hindi lamang yun. Ang gusto niya, siya ang humawak ng manubela. Maraming mga Kristiyano, they were trapped sa panahon na yun. Why? Sapagkat marahil tayo nagdanalangin, Panginoon, ikaw naman po ang mag-provide ng ganito, ganyan. Ingatan mo naman po ako sa mga daan na ganito. Ikaw po ang tumulong sa amin. Hey! It is not longer you. It is, dapat siya na ang magkokontrol. Dapat ang panalangin, Panginoon, sa araw na ito, katulad ni David, ano ang iyong nais para sa akin? Kung walang leading ang Panginoon, ikaw yung hingi ng counsel, Lord, ito ang aking gagawin, bigyan mo ko ng advice. Sapagkat hindi na ikaw ang nagdidesisyon sa iyong buhay, kundi siya na nasa iyo. At dumating sa punto, nandyan na ang mga trials. Pero niyo mo ba, brothers? Dahil na kayo fully convinced, wala nang takot. Meron ka ng peace of mind. Why? Sapagkat alam mo na ang iyong destination. Sapagkat meron nang naghanda. So anong part ng isang mananampalataya doon? Anong part ni Joshua doon? Mag-decide ka. Maging strong and be courageous. Why strong, be courageous? Sapagkat ang paghakbang ay mahirap sa mananampalataya. Ang pagdesisyon ay mahirap sa pananampalataya. Why? The cost of being disciple, ang gusto ng Panginoon, ang lahat ng meron ka ay iyong iset aside. Well, alam nyo, napapuzzle ako dito nabasa ko sa Luke chapter 14, sapagkat meron pa akong gustong i-illustrate sa mga katulad ng engineer. Ang mga engineer, before yan magkaroon ng construction sa company, sa site, meron yan mga design stage. Meron yan mga blueprint. Meron yan mga tapos na plano. Meron mga 3D dimensions na makikita nila ng visual. At meron mga kino-construct na mga parang prototype. Ito ang gagawin ko sa lugar. Ganon ang maggawa, ang magplano, ang mag-prepare ang mga engineer. Well, sa Bible, hindi naman nga pinakita. Kung magpapatayo ng isang building, di ba dapat umupo muna siya, ang sabi sa Bible, at i-calculate niya ang mga costing na mga gagastusin upang sa gayon, alam niya na ito ay may execute at matatapos. Yan ay mababasa natin sa Luke chapter 14, verse 28 hanggang 30. But don't begin until you count the cost. For who would begin construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? Otherwise, you might complete only at the foundation before running out of money. And then everyone would laugh at you. They would say, there's the person who started the building and couldn't afford to finish it. Oh, napaka-miserablong mga constructor na ganito. Hanggang umpisa lang, pero hindi natapos.
Nakakahiya at yun ay pagkatatawanan. Because hindi sila nakapag-prepare. Pero ang mga engineers, ang gagawin nila talagang kakalculate lahat yan, ihanda lahat yan bago ang construction mangyari. Yun ay history na lang sa mga engineers. Sapagkat sa kanilang kaisipan, tapos na ang construction. At ang context ng Luke chapter 14 nating binasa is the cost of being disciples. At meron sumunod doon na isang illustration sa isang hari. Kapag daw siya ay susugod sa gera, alamin niya kung ilang mga soldiers na meron siya. Kung ang 10,000 na soldiers na meron siya, yun ba ay mananaig sa kanyang kalaban na meron 20,000 na soldiers? Kung hindi siya mananaig, ang gagawin niya, makikipag-peace siya doon sa kalaban niya para hindi siya matalo. That's the wise decision. That's the wise na pagpe-prepare, pagkakalculate kung ikaw ay talo o panalo. At sumunod doon, ipinasok doon ang kaisipan about sa asin. About the salt. Ang sabi doon, kapag ang salt ay pagwala ng alat, ito'y walang halaga. And ay puzzle. This is the cost of being disciple. At ang context ay pinapakita is about preparation. Bakit ipinasok yung salt? Sabi, therefore, sabi doon sa last verse, salt is good, but even salt has become tasteless. With what shall it be seasoned? Napapasil ako, brothers and sisters. And then, I dig deeply, then I realize, ang sabi doon sa Colossians chapter 4, I believe it's in Colossians chapter 4, verse 5. Ang sabi doon, wisely toward outsiders, redeeming the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Seasoned of salt, so that you know how to answer. Well, kung ikaw ay nakapaghanda, you know how to answer. Pag hindi ka nakapaghanda, you don't know how to answer. Tama? Anong sasabihin mo sa isang taong nanghihingi sa iyo ng payo kung ikaw ay hindi nakapaghanda sa panahon ng humihingi sa iyo ng payo? At ang sabi dito ni Apostol Pablo, tayo ay maging handa sa mga pagsagot. Sa paanong paraan? Well, kailangan natin magdig deeply sa mga salita ng Diyos. Humingi ng guidance, humingi sa Kanya ng tulong. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15, ang sabi doon, but sanctify the Lord God in your heart and ready always to give answer to everyone. Ready to give answer to everyone. Then, naisip ko, the cost of being disciples, ang pinakita ng Panginoon, wala akong matitirhan, handa ka ba na sumunod sa akin? Mga kapatid, ang mga mahal mo sa buhay, iyong tatalikuran, handa ka ba na sumunod pa rin sa akin? And then nagbigay siya ng illustration. At dumating, ang pinapakita, nung nakita ko dito, ay pagiging handa. Kung handa kang sumunod sa Panginoon, ang mga meron ka na hindi kalooban ng Diyos ay kaya mong itong iset aside. Are you ready, brothers and sisters? Now, mabalik tayo sa ating pinag-uusapan about sa marriage. Brother Philip, meron ako nabasa sa Ephesians chapter 5. Sabi doon, wives, submit yourself to your husband. Gaya ni Kristo na kanyang sinabit ang kanyang buhay sa Diyos. Basahin natin. Ang church isabit kay Kristo. Chapter 5, verse 22 na lamang. Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submit to Christ, so also wives submit to their husbands in everything. In everything. Sa verse 25, husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her, to sanctify her, cleansing her by the washing with the water through the word,
and to present her to himself as a glorious church without stain or wrinkle or any such blemish, but holy and blameless. Brother Philip, sino ba ang maghahanda sa panahon na yun na bride na babalikan na pipiliin ni Kristo? Ito ba is sa paraan na gusto mo? Sabi kasi doon, Revelation chapter, the bride made herself ready. Pero dito, sa pinapakita, ang Panginoon ang maghahanda ng kanyang bride at ipepresent niya yung bride para sa kanya rin. Isa-sanctify niya, aalisin niya mga baggage. Sa umpisa, hindi natin maunawaan. Alam niyo, brothers and sisters, kung titingnan natin, it is not by your might nor by your power. It is by Him. Well, kung ikaw ang driver ng kotse at wala ang Panginoon sa iyong buhay, sasabihin ko sa iyo, gawin mo ang lahat ng paghahanda na meron ka, pero sa pagdating ng Panginoon, hindi ka karapat-dapat sa harapan niya. Why? It takes the Holy Spirit. It takes the Spirit of God para maunawaan mo ang kalooban na meron siya. Saan yun? 1 Corinthians chapter 2. Basahin siguro natin ang verse 9. Ang sabi niya dito, 1 Corinthians chapter 2, verse 9. But just as it's written, things which you have not seen and heard, ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God had prepared for those who love Him. Sino lang nagmamahal sa Panginoon, Diyos? Hallelujah! Meron nakahanda ng mga bagay para sa inyo. Pinaghandaan ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, pinaghandaan pala ako ng Diyos. Lahat ng mabubuti na kailangan mo, ang Diyos ay nag-provide na. Oh, hallelujah. Verse 10. Sabi dito, for to us, God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God. It's only the Spirit of Him upang siyang maunawaan, makita, malaman. For to us, God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God. Verse 11. For who among men knows the thoughts of man except the spirit of man? Yes. Walang sino man na makakailam sa espiritu ng tao kundi sa espiritu niya. Pero ang sabi dito, even so the thoughts of God, no one except the Spirit of God. Even sa Diyos, walang makakaalam sa Kanya liban sa espiritu na ibibigay niya. See, brothers and sisters, mabait ka, mabuti ka sa iyong kapwa. Kung wala ang Kristo sa iyong buhay, baliwala ang mga bagay na yan. Alam nyo, kung merong isang mabuti, kung merong marunong sa kautusan sa mga salita ng Diyos, wala na sigurong itutumbas kay Apostol Pablo. Tama? Sapagkat si Apostol Pablo, Pharisees of Pharisees, lumaki sa pagtuturo ng Gamaliel, a great teacher sa panahon ng Israel. Natuto siya ng lubos. Ngunit ang sabi niya sa Romans chapter 7, sabi niya, may mga bagay akong gustong gawin, ngunit hindi ko nagagawa. At yung mga bagay na ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. There's a problem. Sapagkat pag wala si Kristo sa iyong buhay, kahit na anong pilit mong gawin, hindi mo magagawa ang bagay ng kalooban ng Diyos. Again, ini-illustrate ko si Apostol Pablo, Pharisees of Pharisees. Naging banal, sabihin natin, lumaki sa kumbento. Pero dumating ang punto saan sabi niya, oh, how wretched man I am. Yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung mga bagay na ayaw ko, yun nagagawa. At dumating sa Romans chapter 8, verse 1. Ang sabi dun sa Romans chapter 8, verse 1. Basahin nyo na lamang. Romans chapter 8, verse 1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Only in Christ Jesus. Wala ng condemnation. Sabi doon sa verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Yan ang gagawin ni Kristo kapag siya itinanggap mo sa iyong buhay, kapag siya ay nasa iyo. Ika'y palalayain. At alam nyo ba, ang Espiritu ng Panginoon, ito ang sinabi sa John chapter 14,
a helper, an advocate, a comforter. That is His role. Yun ang kanyang gagawin. A helper. Pag ikaw ay nahihirapang gawin ang kalooban ng Diyos, sabihin mo, Panginoon, you are my helper, tulungan mo ako. Well, pag tinulungan ka, iyo ba yung sariling kalooban sa iyong sariling gawa? No! That is His Spirit na tumutulong sa iyo. And the secret of this, brothers and sisters, kailangan mong tanggapin ang Espiritu ng Diyos. Wala niyan, hindi ka makakagawa sa kalooban ng Diyos. So, paanong paraan, Brother Philip? Well, Acts 2 chapter 38. Repent and be baptized. At ang pangakong Espiritu ay yung makukuha. Ephesians chapter 1 verse 13. Siguro, pakita natin ang Ephesians chapter 1 verse 13. Ang sabi dito, I'm running out of time. Hindi ko alam anong overtime na. Okay. To him also listening in message of truth, the gospel of salvation, having also believed, you were sealed him with the Holy Spirit. If you believe in him, you were sealed of the Holy Spirit. When you repented, baptized, and you believe in him, you were sealed by the Holy Spirit of God. Well, brothers and sisters, magtatapos ako at sa isang testimony. Nung ako ay nagtatrabaho sa isang kumpanya noon, napakaganda ang posisyon, engineering manager. Dumating ang puntos na dumating ang time na nagkaroon ng problema na hindi ko problema, na hindi akong may gawa. Ngunit ako ang sinisi. At ang company ay nagkakaroon ng problema because of me. Well, sabi ko, willing ako ma-sacrifice. Dumating ang puntos na wala akong handa, wala akong savings. Dumating ang puntos na nawalan ako ng trabaho for 1 year. But I'm trusting God. Sabi ko, I know you have the better plan for me. Dumating ang online job na hindi ko naman hinanap, ibinigay ng Panginoon, biglang tumawag sa akin. Ang trabaho na ipinapagawa, the same na trabaho na ginagawa ko sa previous company ko. Well, one day, hiring. Kasi I am very well known, familiar sa ganung trabaho. At dumating ang pandemic, then I realized kung bakit ako inalis ng Diyos sa panahon na maganda ang aking posisyon. Dahilan pala sa merong pandemic na mangyayari. Bago dumating ang crisis sa iyong buhay, ang Diyos ay may hinanda na para sa iyo. Hindi mo narinig, hindi mo nakita ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Alam niyo, brothers and sisters, hindi lang yun. Nagkaroon ako ng trabaho, na binigyan ako ng benefits na may health insurance. Ang sabi ko, hindi ko naman kailangan tong health insurance. Pero dumating na nagkaroon ako ng sakit na hindi maintindihan at hindi alam ng doktor kung ano ang naging root cause. Pero I have to pay 135,000 pesos. Pero dahilan merong health card na ipinipare ng Diyos, ang company na inilaan niya na merong mga benefits na katulad niyan, ang sumagot lahat ng mga pangangailangan ko. Can you imagine? If you truly believe on Him, you have peace of mind. You have a confidence sa araw. And that is the reason in Philippians chapter 1 verse 6, sabi niya, ito ang aking kumpiyansa. Hallelujah. Sapagkat ang unang gumawa sa buhay ko, siya ang magtatapos. Brothers and sisters, the bride made herself ready sa papanong paraan. It is not your lakas. Kung bakit sila naging handa, sapagkat binigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Sumunod sila kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, i-present ka na walang bahid at dungis sa kanyang harapan. Ano yung gagawin? Sumang-ayon lamang. Sumampalataya lamang. I-set aside ang sarili mo at ang Panginoon ang malayang makagawa sa iyong buhay. Tayo tumayo at tayo ay kumanta, I know I am the bride that you're returning for. Do you believe that? Kayo ba yun? Nababalikan ng Panginoon. Hallelujah. Kapag kayo ay nagsasabi ng isa sa babalikan ng Panginoon, ang kanyang biyaya ang gumagawa sa inyong biyaya. And that is the reason, ang sabi natin sa quotation ng mga tao sa kanilang kaisipan, ikaw
ay magiging ikaw nakadepende sa iyong preparation. That is the carnally minded. Ngunit alam niyo ba ang spiritual minded? Sabi ni Apostol Pablo, I am what I am because of the grace of God. Sabi niya sa Galatians chapter 2 verse 20, ako ay nabubuhay ngunit hindi na ako sa sarili ko, kung hindi si Kristo na siyang nasa puso ko ang nabubuhay. At ang ginagawa lang niya ay sumasampalataya sa Diyos. Hallelujah. I know I am the bride. I know